Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay nasa next part na tayo ng paggawa nitong ating geometric flip invitation using Microsoft Word. So ang gagawin na natin ngayon ay printing na tayo. So ang gagamitin ko na paper ay ang photo paper na double-sided glossy na 200 GSM. So, ito lang yung gagamitin ko or ito yung meron ako ngayon na parang bet ko siyang gamitin para sa ating invitation. Pero of course, yung paper na pwede ninyong gamitin ay depende yun sa preference ninyo. Meron siguro sa atin na ayaw gumamit ng photo paper, gusto nila yung parang matte finish. So, pwede kayong pumili ng kahit na anong paper na gugustuhin ninyo. So, for today, ito muna yung gagamitin ko. So, pwede naman kahit hindi kayo gumamit ng double-sided glossy. Nasa sa inyo yun. Lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin. Yung mga nagtatanong kung anong magandang paper daw ba ang gamitin sa printing ng mga invitation, and ang lagi kong sinasabi sa kanila, maliban dun sa mga ginagamit ko, ay sinasabi ko sa kanila na depende sa preference nila, dahil siguro magkakaiba tayo ng, yun na nga, preference. Siguro sa akin, maganda kong gamitin itong photo paper na double-sided glossy, pero po pwede na sa inyo ay mas gusto ninyo yung ibang klase ng paper. So, ayun, depende yun sa preference natin, magkakaiba tayo. Pero ngayon, ito yung gagamitin ko, yung double-sided glossy. Ayan, so, ipiprepare lang natin yung mga layouts na ginawa natin. So, meron tayong tatlo na ginawa. So, ipapakita ko sa inyo yon. And of course, kung ano yung print settings na gagamitin ko. Pero before yan, parang meron akong nakalimutan gawin doon sa layout. And siguro meron din akong iba pang babaguhin. Pero, pwede naman na kahit na hindi nyo na siya baguhin, pwede na yon. Pero sa akin, parang may kaunting babaguhin lang ako doon sa layout. So, ipapakita ko ulit sa inyo yung aking screen before ako magpiprinting dahil meron akong idadagdag. And, ayun, kung sakali man na gusto ninyo na gayahin din itong gagawin ko, pwede din naman. Pero kung sakali naman na medyo tamad na kayo or okay na kayo doon sa layout na ginawa ninyo, ay okay na yan. Go for printing na tayo. So, ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung aking screen at gagawin ko yung counting changes dito sa aking layout. So, andito tayo ngayon sa aking screen and ito yung isa sa mga layout na ginawa natin. And ang babaguhin ko lang dito is this one. Parang gusto ko siyang gawin na green yung background niya, and then yung color ng text ay gagawin kong white para visible siya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan kong gawin. So, papalitan ko lang yung kanyang shape fill, depende doon sa color motif na ginamit ko. So, halimbawa, ganyan. And then, yung text fill naman ay gagawin ko siyang white. So, ayan lang naman yung counting difference na ginawa ko dyan. And then, dito naman, sa isang layout, ay meron akong idadagdag. Ayan. So, ang gagawin ko lang dito, ika-copy and paste ko ito. And then, tatanggalin ko, or I mean, ito, papalitan ko siya ng save the date. And then, lalagay ko yung date dito. So, ano nga ba yung date na ginamit ko dito? March 31. So, sample ko ay 03/21/2024. And then, palalakihin ko lang siya. And then, palakihin ko siguro siya ng 20 or mas bigger pa. Siguro 24. And then, i-resize ko lang siya. And, ilalagay ko dito. Ayusin ko lang. Ayan. So, yan lang naman yung kaunting changes ko dito sa layout. So, okay na tayo dyan. So, i-prepare nyo na yung inyong mga layout. So, meron tayong layout. So, naipakita ko na sa inyo. Ito, yung pinakauna. And then, next naman ay ito. Kailangan nyo ding i-prepare ito. And then, of course, yung ito, yung sa likod ng ating invitation. So, sa printing na tayo, i-prepare nyo na yung inyong materials, which is yung paper na gusto ninyong gamitin. Of course, yung inyong layouts na tatlo, and yung printer. So, dito yung printer ko. So, sisimulan na natin. Ang una kong ipiprint dito is
this one. Ito yung pinakaunang-una ko ipiprint. So, i-control P ko lang siya. And then, wait lang natin. And then, hindi pa ako naka-switch. Switch ko lang saglit yung aking printer. Ayan. Para maging available na siya dito. And then, sa printer options, punta ko ng print settings. And, ang gagamitin ko is yung photo paper na glossy. And yung kanyang print quality ay quality. So, okay na yan. And then, ipiprint ko na siya. So, yan, medyo may dumi yung na-print ko. Ayan, kung makikita ninyo, may dumi siya dito. May blue na ink. Ayan, and then dito meron din. Siguro dahil medyo matagal ko na hindi nagamit yung printer and hindi ako nakapag-cleaning, that's why. Pero, sample ko lang naman ito, so don't mind it. Ayan, basta yung sa pag-print ninyo ay goods siya and malinis yung inyong invitation. Ayan, so, sa pag-print nito, kailangan natin na isaulo kung paano lumabas yung ating printout. So, ito, lumabas siya ng ganito. Ayan, pag ganyan siya. Ngayon naman, ay babalik tayo doon sa ating computer. So, ito naman yung next na layout na ipiprint natin. So, Control P lang natin yan. And then, pupunta ulit tayo dito sa ating printer options, print settings. So, ayan, photo paper glossy, quality. So, okay na yan. And, ipiprint na natin. But before that, babalik tayo dito sa ating printer. So, ganito siya na lumabas kanina. So, ang pagpasok naman natin dito ay pagganito naman siya. Ayan. And then, ilagay natin dito. And, i-make sure lang natin na laging nakasagad yung ating adjuster before tayo mag-print ng ating invitation. Lalo na yan kapag yung ipiprint natin ay back-to-back. So, goods na tayo dyan. Ngayon naman ay punta na tayo dito sa ating layout and i-click na natin yung ating print. So, ito na yung ating printouts. Ayan. And ito yung kanyang harap. Ayan. So, ganito yung kanyang magiging itsura kapag na-print nyo na yung inyong printouts. So, ang next na gagawin naman natin ay of course, ipiprint na rin natin yung isa nating layout. So, this one, wala na tayong problema dito. Basta, sundan na lang natin yung ating print settings. So, yung print settings natin ay ito na natin yung Control P and then dito sa printer options na tayo ng print settings, photo paper glossy, quality, and then okay, and then i-print na natin. So, ito na yung isang layout ko. Yun nga lang, hindi ko alam bakit. Walang lumabas na pangalan ng Maid of Honor. Pero doon sa layout ko, meron. Ayan, hindi ko sure bakit. Pero don't mind it dahil sample ko lang naman ito. Basta siguraduhin ninyo na meron or kompleto yung list ninyo. Ayan, so ito na yung layouts na pinrint natin. Ayan. So, ganun lang yung mga kailangan natin gawin para ma-print natin
itong ating geometric flip invitation. So, siguraduhin nyo lang na tama yung pagkakaprint nitong ating first layout and yung sa likod niya. So, ayan, na-print ko na yung mga layouts ko. So, ito yung pinakauna nating ginawa. And, ito naman yung sa kanyang likuran. Ayan. So, wag nyo na lang pansinin yung dumi. Dahil, ayan, nagkaroon ng excess na ink dyan and dito. Siguro dahil hindi ko siya na-cleaning and medyo matagal akong hindi nag-print. And dito naman, nagkaroon din ako ng problema bakit wala yung pangalan ng Maid of Honor dito na nilagay ko. Pero dun sa layout na ginawa ko, meron. Pero sa side ninyo, kapag gumawa kayo, make sure ninyo na kompleto yung list ng mga names or yung mga ilalagay ninyo sa inyong layout. So, ayan, i-prepare nyo yung mga layouts na ito, itong mga printouts na ito, dahil susunod naman na gagawin natin, ay i-assemble na natin itong ating geometric flip invitation. So, ayan, medyo malapit-lapit na tayong matapos, kaya kaunting tiyaga na lang at magkakaroon na tayo ng sarili nating geometric flip invitation. So, sana gustuhan ninyo yung ginawa natin ngayon. And sana natutunan ninyo, though lagi ko naman ang tinuturo kung paano talaga mag-print ng back-to-back. Pero sana nakatulong pa din ako for today's video para sa ating geometric flip invitations. So, sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayon. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!